makikita natin yung takbo ng church na ito, nababago po. The message, naiiba yung message. Sabi nga nila, bago. Actually, hindi bago. It was hidden from us by Satan for a long period of time. At tayo po ay natatago tayo sa katotohanan. Amen po ba? I started to discuss to you about grace. And this grace of God, the other word for grace is favor. Amen po ba? Sabi mo nga favor. Favor. Hindi po flavor, favor. And the other word for grace is favor. How does God gives favor? Paano ba magbigay ng pabor ang Diyos? Ang tao po, kapag nakagawa ka ng mabuti, may natatanggap kang pabor. Amen po ba? Kasi nakagawa ka ng kabutihan. Pero kapag ang ginawa mo ay kasamaan, hindi pabor ang matatanggap mo sa tao. Demanda. Amen po ba? Amen. Tama ba? Amen. Wala yatak nag-i-amen. Kayo mismo, hindi ba kapag may taong nakakagawa sa inyo lagi ng mabuti, binibigyan din ninyo ng pabor? Tama ba ako? Ngunit kapag ang taong ito ang nagagawa niya sa inyo ay pinsala, hindi pabor ang ibinibigay niyo sa kanya. Amen po ba? Ang kaparaanan po ng Diyos ay kakaiba sa kaparaanan ng tao. Para po maintindihan natin ang grace, wala naman po tayong ginawang mabuti, ngunit pabor pa rin ang natatanggap natin. Salamat po sa mahina ninyong amen. Wala naman tayong ginawang mabuti, pabor pa rin ang natatanggap natin sa Diyos. Sa tao, ang nakakatanggap ng pabor, yung nakakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Pag walang nagagawang mabuti ang tao sa kanyang kapwa, walang natatanggap na pabor sa kanyang kapwa. Sa Diyos po, iba kaparaanan ng Panginoon. Bagamat wala tayong nagawang kabutihan, pabor pa rin ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang ito ma-realize ng tao. Ang tao po laging complain ng complain. Yung pagbulat na mata mo umaga at ikay gising pa at ikay nakakatayo pa, ayan po'y pabor na malaki sa Panginoon. Even scientists, they don't know how to add life. Si Adolf Hitler, sikat, maraming pera. Nadagdagan ba niya yung buhay niya? Hindi. President Ferdinand Marcos, the best president of the Philippines. Amen po ba? Makita po natin, nadagdagan ba niya yung buhay niya? Never. Amen po ba? Never nadagdagan niya yung kanyang buhay. Sino pa? Corazon Aquino. Mayaman sila. Born with a silver spoon. Nadagdagan ba niya yung buhay niya? Hindi rin. At saka yung mga iba pa pang mga rich and famous na tao sa buong mundo. Even scientists, they don't know how to add life. And this is a big favor from God. Yung paggising natin sa umaga na tayo malakas at gising tayo, ito'y malaki ng papasalamat natin sa Panginoon. Yung iba, hindi marunong magpasalamat paggising, ano almusal? Wala eh. Wala na naman. Wala bang sinangag? Wala eh. Naubusan tayo ng bigas, naubusan tayo ng kanin. Imbis na pagpapasalamat sa Panginoon buhay siya, ang sagot, pambihirang buhay to. Hello? Ay, isa lang ang kausap ko, isa lang ang totoo dito. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po ba sa umaga pagkagising natin at puro problema sa sinasabi natin, ano bang namang klaseng buhay ito? Tama po ba ako? Paano po gumawa ng pabor ang Panginoon? The grace and the favor of God cannot be understood. Hindi natin maintindihan ito until we have the revelation on how much God really want to give us favors. Dapat meron tayong revelation kung paano ang Diyos ay gustong-gusto niyang ibigay sa atin ang kanyang mga pabor. Paano ba pag gumawa ng pabor ang Panginoon? Ganito po yan. Punta kayo sa Exodus chapter 12. Exodus 12. Amen. Amen. Exodus chapter 12. Naroon na po ba kayo? Amen. Exodus 12. Titignan natin paano gumawa ang pabor ang Panginoon. At dito po makikita ninyo ay ibang klase ang Diyos. Ngayon, ano ngayon ang pangangailangan mo? Kanina may kinonfess tayo, everything that the devil had stolen from me will be returned in 100-fold times.
Hello? Hindi nyo ba alam na maraming ninakaw sa inyo ang dyablo? Kaya po ang tao ay patuloy sa kahirapan kasi maraming ninakaw ang dyablo. Ngunit, may pangako ang Diyos. At ito ba'y makita natin paano gumawa ng pabor ang Panginoon. Sino po yung gustong mag-aral dito, ngunit hindi makapag-aral kasi sabi nila, kapos ang budget. Lalo na sa koleyo. Amen po ba? Yung iba po, high school na natapos sa koleyo, hindi na makapag-koleyo kasi malaki ang budget. Sino naman dito yung gusto magnegosyo, wala namang puhunan? Amen po ba? Pero kung tutuusin, marami na po kayo talagang naipundar. Amen po ba? Exodus 12, this one. Verse 35 to 36. Are you there? Are you there? Now the children of Israel had done according the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. Sabi mo nga, ulitin natin yon, 35. Now the children of Israel had done according to the word of Moses. Nagawa nila sa ayon sa pinag-uutos ni Moses. Hello? Isa-isayin natin ito. Nagawa nila yung pinag-utos ni Moses. And they had asked. I want you to underline the word asked. Yung ibang translation po, they borrow. Nakalagay borrow. Pero hindi po. Asked mo yan. Di po ba? They asked. Okay, sa Tagalog, sila hindi humingi po ito. Iba kasi yung hiningi. Sa Tagalog ay yung pwersahan na kinuha. Ang tawag ang term po dyan. Amen po ba? From the Egyptians, Egyptian is the symbolic of Satan. Articles of silver, articles of gold and clothing. Hallelujah. Verse 36. And the Lord had given the people favor. I want you to underline. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians so that they granted them what they requested. Hallelujah. Makinig po kayo. Ito po ang senaryong ito. Ang Israel po, they are in bondage for 400 years. Nagtatrabaho sila sa mga Egyptians, alipin. Noong araw po, pag alipin mo, walang sweldo. Amen. Makinig po kayo, kasi ito yung revelation of favor ni Lord. Pag alipin ka, trabaho ka ng trabaho, ikaw, asawa mo, anak mo, magtatrabaho kayo at kung ano yung gusto ng amo, gawin ninyo. Na wala kayong makukuha ni kusi kasi you are slaves. Amen po ba? In fact, pwede ka pang ibenta ng amo. Kasi siyang nagmamay-ari sa buhay mo. Now, makita po natin dito, when the people followed or heed the law of Moses, they began to ask the Egyptians na sinabi nilang, ibigay mo na sa akin yung ginto, ibigay mo na sa akin yung pilak, ibigay mo na sa akin yung mga pinagtrabahuan ko rito. Naging matapang itong mga Israelites na to. Kung sa panahon natin ngayon, halimbawa may ano ka, oy, ibigay mo sa akin yung ano, nagtrabaho ko sa'yo ng 5 taon, nagtrabaho ko sa'yo ng 10 taon, nagtrabaho ko sa'yo ng 20 years, ibigay mo sa akin yung ano, katampatang aking upa. Ngayon, kung hindi mo may bigay sa akin, lahat ng ginto mo na itinatago mo, kukunin ko. Di ba kung sa panahon natin yon, sige, kumuha ka ng pulis. Hindi ba? No way. Hindi ko bibigay sa'yo yan. No way. Amen po ba? Tumawag ka na ng pulis, tumawag ka na ng kahit na sino pang tao tawagin mo, hindi ko ibibigay sa'yo yan. Ang mga Egyptian po, they are very firm na itong Israelites ay slaves nila. I just want to lay out how God do favors. At ito nung makita na nila na itong mga Egyptians na to ay sila na ang nagmamaniobra sa kanilang buhay, they finally pray to God at God delivered them through Moses. At makita po natin nung sila nagsabing ibigay nyo na yung aming mga kayamanan. Kaya po itong Israelites, when they left Egypt, they are full of gold, silver, and clothing. At nung sabihin nila sa Egyptians, ibigay mo na yung aming mga katampatang upa sa paglilingkod sa inyo, bawat pamilya.
according to verse 36, hindi po nakaangal yung mga Egyptian at Binigay nila yung hinihingi ng mga Israelites. Bakit? Why? Because God gives them favor. Amen. Hindi po ninyo naintindihan. Wala nag-amen. Hindi po ninyo naintindihan. Mga kapatid, hanggat hindi natin naintindihan kung paano gumawa ng pabor ang Diyos, wala tayong matatanggap na pabor talaga sa Panginoon. Kailangan maintindihan natin itong mga Egyptian na to, alam nila bagamat sila'y alipin. Alam nilang sila'y alipin. Amen po ba? Pag alipin ka, alam mo yung status mo na wala kang makukuha din may kusing. Ngunit naglakas loob sila na lumapit kasi mayroon ng salita ang Diyos sa kanila na sinabing lahat ng kayamanan ng Egyptian ibibigay ko sa iyo, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng nawala natin ibabalik sa atin. Dapat kapag nalaman mo ito, you know how to ask, you know where to stand. Kaya itong mga Egyptian naglakas loob sinabing, ibigay mo na yung aming compensation. Matagal na kaming alipin. Ibigay mo yung ginto. Lahat ng ginto mo tinatago mo dyan. Mga pilak mo ibigay mo sa amin. When God moves, hallelujah. Ito po, ibang klase kapag ang Diyos ay kumilos. Kahit humindi pa man yung taong yan, kahit ayaw ng taong yan, kapag ang Diyos ang kumilos, lahat ng pabor ibibigay sa iyo. Hallelujah. Amen po ba? This is how God works. Ito po yung favor ng Panginoon. Tayo yung mga anak ng Diyos. Meron bang ginawang mabuti ang mga Israelites? Wala. Wala silang ginawang mabuti. Amen po ba? Ni-isa man sa atin sa panahon natin ngayon, walang mabuti sa atin. Ngunit may favor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. At ang favor na yan, na if we ask and request anything, na kasama natin ang Panginoon, hindi makakahindi ang kaaway. Etong mga Egyptian, tingnan po ninyo, kung binabasa ninyo yung life ng Israelites, ibinigay nila lahat yung kayamanan nila, lumabas mga Israelites. Para po nagkaroon sila ng mental block. Kaya nung nakalayas na yung Israelites, pinuntahan si Pharaoh. Pharaoh, oh, bakit natin pinaalis yung mga Israelites? Wala na ngayon tayong mga alipin. Hello? Bukod doon, tinangay pa nila yung ating mga ginto, pilak, na nagkusa tayong ibinigay sa kanila. Bakit nangyari yun? Sabi ni Pharaoh, oo nga no. Habulin sila. Habulin. Amen po ba? Kaya po nung tatawid na sila sa Red Sea, nandyan na yung mga Egyptian in chariots. Ha, kapatid, kapag ang Panginoon ang umilos sa buhay ng isang tao dahil sa kanyang pabor at habag, walang magagawa ang kaaway. Amen. Ang kaaway magiging bulag. Amen. Kapag mayroong masungit na tao sa inyo, na madamot ang taong yan, ang gagawin mo, mag-pray ka sa Panginoon. Nasasabi mo, Lord, thank you Lord, because you always hear me. And I demand, Lord, that the favor from this man will be given upon me in the name of Jesus. At ang Panginoon ang kikilos sa taong yan, na makikita mo man yan, yung taong yan ay masungit, makita mo yung taong yan ay isabihin na natin bato o kaya makunat, biglang iikot ang mundo at bigla kanyang bibigyan ng pabor at sasabihin mo, himala! Amen po ba? Huwag na po kayong magsalita ng himala. Pag gumawa po ng pabor sa inyong tao, magpasalamat kayo sa Diyos. Sabi mo, Lord, totoo ang iyong mga pangako. Pag may natanggap kayong kabutihan, huwag ninyong sasabihin himala. Dapat magpasalamat kayo sa Diyos. Sabi mo, Lord, thank you. Ang salita mo po ay totoo. Hallelujah. Palagpakan po natin ng Diyos na buhay. Amen. The problem with us, church, is yung favor ni Lord, hindi natin alam kung paano siya mag-operate. Sino nakakalam ng buhay ni Joseph? Sabi ng iba, ay, ang favor kasi humihindo. No, wrong. God will never leave His favors. It always follow us. Si Joseph po, kita niyo ha, ikukwento ko niyo si Joseph.
Si Joseph po ay binenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Binili ni Potiphar si Joseph. Nung makarating ng Egypt, nakita ni Potiphar, binili niya si Joseph at ginawa niyang alipin niya sa kanyang tahanan. The favor of God will never stop there. Noong si Joseph ay nasa tahanan ni Potiphar, God promoted Joseph at ipinagkatiwala ni Potiphar ang kanyang ari-arian kay Joseph. Amen. Amen po ba? Amen. Natigil ba dun yung favor ni Lord? Hindi. Then suddenly, he was accused of raping Potiphar's wife. Kasi po itong babae ay nagkagusto kay Joseph. At nung sinabi ni Joseph hindi, itong babae nag-prename up niya si Joseph at sinabing gusto niya siyang halayin. Kaya si Joseph, nakaposisyon na siya na maganda, lalong napasama na naman bumulusok at nabilanggo. Hello? Hindi po ba sa buhay natin, sasabihin natin, parang may kasabihan tayo, kwarta na, naging bato pa. Amen. Hello? Amen. Yun ang mga kasabihan ng mga Pilipino. Pera na, naging bato pa. Pero makita po natin ang pabor ng Panginoon pag ikaw ay pinili. I'm gonna repeat myself. Pag ikaw ay pinili. Pag ikaw ay pinili na tagatanggap ng kanyang favor, nothing can withhold it. Kasama mo ang pabor ng Diyos. Amen. Nung nasa bilangguan na si Joseph, akala ng kaaway, it's the end na. Merong way si Lord. What's this? Sino ang nasa bilangguan? Si Joseph. Ganito po, gumawa ng pabor ang Panginoon. Kahit saan ka magpunta, matutuloy po yung pabor ng Panginoon sa iyo. Susundan ka ng pagpapala. Bakit nakulong bigla yung baker at saka si butler? Nakulong sila kasi nauna si Joseph sa kulungan. Hallelujah! Nauna po si Joseph sa kulungan. Amen po ba? Ngayon, nung nandoon na siya sa kulungan, sabi ng Panginoon, I will not stop my favor in you, Joseph, because I have chosen you. I have chosen you to be a recipient of my favor. Kahit na siya nasa kulungan na, sabi ng Panginoon, I will make a way. Kaya po nakulong yung butler at saka yung baker. At nung nakulong yung butler at saka si baker, sabi nila, nanaginip kami pareho. At sabi ni Joseph, dreams are coming from God. Amen. Interpret ko yung mga panaginip ninyo. Sabi ni Joseph, ikaw butler. Sabi niya, ikaw butler, sa loob ng 3 araw, ilalabas ka at ikaw ay pupugutan ng ulo. Ikaw naman baker, sa 3 araw, ilalabas ka at ibabalik ka sa palasyo ni Pharaoh. Yung vision po ni Joseph, totoo. Kaya nung nangyari yun, na naginip si Pharaoh ng weird na panaginip. Tinawag lahat ni Pharaoh, lahat ng mga bihasa. Walang makapag-interpret sa kanyang panaginip. Bakit? Kasi ang panaginip galing sa Diyos. Amen. At sabi, naalala ko, Pharaoh, naalala mo, kinulong mo kami, pinakulong mo kami 2. Oo, sabi merong isang tao doon sa bilangguan. Very accurate yung interpretation niya sa dream namin. Nangyari lahat. Tawagin siya! At kwento ni Pharaoh yung dream niya kay Joseph. At sabi ni Joseph sa kanya, Pharaoh, this is the interpretation of your dream. And Pharaoh was so pleased with Joseph's interpretation. Kaya sabi ng Pharaoh, Joseph, from now on, I will promote you. I will change your name. In the whole land of Egypt, you are number 2. I am higher than you. You're next to me. And the people will begin to bow down on you. From slave, naging bilanggo. From bilanggo, naging pangalawa kay Pharaoh. Kahit saan magpunta si Joseph, hindi siya mapipigilan ng promosyon. Why? Because God gives him favor. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. This is the grace of God. Mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, pag maintindihan natin itong favor ng Lord, ito po magaganap sa atin. Ngayon po, sa panahon natin, yung iba, makikita po ninyo, marami po ngayon walang trabaho. Kahit natapos sila ng kolehiyo, walang mga trabaho. Hirap na mag-apply ng trabaho.
makita niyo yung tambakan, meron naman kahit grade 3 ka lang o grade 6 ka lang. Amen po ba? Kapag may favor sa iyo ang Panginoon, wala po sa edukasyon yan. Amen po ba? Amen. This is how God works. Kahit hindi ka natapos ng kolehiyo, kapag ang Panginoon ang gumawa sa iyo ng pabor, nothing can withhold that favor. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Yung iba sasabihin nila, ganito, makita mo niyo, ang dami po. Nakita niyo yung mga nag-flip ng hamburgers sa McDonald's? 4-year course po yung mga yun. Natapos sila ng 4-year course, nakabaliktad ng hamburger sa McDonald's. Samantalang mayroon dyan, high school graduate, may negosyong maganda. Amen. Amen. It's a favor from God. And people doesn't realize that. Amen po ba? Huwag natin kasi titignan ang favor kasi ng tao. Masyado po ang tao nagre-rely sa physical o yung nakikita natin. O nagre-rely tayo sa tinatawag nating sa ating nakikita ng ating mata. Kagaya ng ikunento ko sa inyo, mayroon pong umattend ng marathon. Nakipag-participate sa marathon. Vegetarian. Vegetarian. Never eat meat. Amen po ba? Meron siyang kumpleto sa vitamin. Yung water niya, inalagaan niya yung kanyang sarili. Naglilift siya every morning. Nagja-jogging siya. What's this? Masyado siyang nagre-rely sa kanyang mga iniinom na mga gamot. Nagre-rely siya sa kanyang physical condition. Hello? Pero, nung mag-umpisa ng marathon, nag-quit siya. Why? Nag-clog yung kanyang artery sa kanyang heart. At nung dalhin sa hospital, nag-clog. Sabi, why is that thing happen? I never eat meat. Masyado siyang trusted doon sa kanyang diet. Tinatrust niya masyado yung kanyang ginagawa. Wala siyang tiwala sa Panginoon. Kapatid, kahit kumain ka pa ng cholesterol araw-araw, hallelujah, if you trusted the favor of God on you, na sinabi niya, I will prolong your life. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. At sabi ng Panginoon, at doon ka manangan, tiyak kahit saksakin ka, hindi ka mamamatay. Amen. Yung iba naman, diet dito, diet doon, wala naman nanyanyan. Amen po ba? Ang nangyayari, nayayari kayo. Amen po ba? Tumataba eh. Amen. Hello? Because you rely too much on the diet. Amen? Natahimik yata kayo. Religious people, ayaw nila ang grace. Religious people, they don't like grace and favors from God. The devil doesn't want us to be blessed. Tandaan po natin yan. Ang diablo ayaw niya na tayo pinagpala. Ang gusto ng diablo, mahirap tayo para busy tayo sa kahirapan. Busy tayo, araw-araw. Ang gagawin natin ay para lamang sa sarili natin. Gusto ng diablo ganyan para mawalan ka ng panahon sa Diyos. Amen. Bakit maraming tao mahirap? Kasi po, yung linggo, ginagawa pa rin nilang regular day. Bakit maraming tao mahirap? Wala silang panahon sa Diyos. Kahit magtrabaho ka na magtrabaho, kahit magtrabaho ka na magtrabaho, pag malayo ka sa Panginoon, bangkarote pa rin ang bagsak mo, kapatid. Maniwala ka sa akin. It is the Word of God. Sabi ng Panginoon, seek me first, and all these things will be added unto you. Paano kung inuhuli natin ang Panginoon? Puro buhay natin ang iniintindi natin. Kasi ang katwiran natin, marami akong anak, marami akong iniintindi, marami akong lumalaban ako ng parehas sa buhay. Glory to God, hallelujah, mabutit parehas ka. Ngunit may nakakaligtaan kang isang bagay, kapatid. Ang buhay mo ay binigay ng Panginoon, nilalang ka ng Diyos para sambahin siya. Amen. God created us to worship Him. Hello? Hindi ka create ng Diyos para araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon, ganyan ang gawin mo. Trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Ipikit mo yung mata mo. Paano kung di ka na nagising kinabukasan? At paggising mo, imbis na pagbaliktad mong ganyan, butang init, ang init, sobrang init, yung pala, nililitsyon ka na. Hello? Life is too short. Enjoy your life with God.
We have the grace of God. Hindi po masama ang mag-enjoy sa buhay. Huwag lang yung labis. Huwag lang yung mag-enjoy na sa limutan. Baka mamaya, maglasing agad. Kasi sabi ni Pastor, mag-enjoy eh. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Yung mag-enjoy kayo, mag-bonding naman kayo. Isang family, once a week, magbigay naman kayo ng time. Kayo mga babae, magpuputs pa naman kayo. Amen. 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 Kayong mga lalaki, pagandang lalaki naman kayo. Wag lang puro trabaho. Nakasama nyo ang Panginoon. Amen. Higit sa lahat, we need to give time to God. Yung iba akala nila, this is the things that we are doing is foolishness. When I was still with the Word, akala ko yung ginagawa ng tatay at nanay ko noon, foolishness. Ano kaya napasukan nitong magulang ko? Sabi ko, ano kaya itong ginagawa nila? Tapos, nagkaroon ng service dyan yung JIL. JIL po yung unang church na dito, Amono. At nung, ang may kanta pa sila nun, ang buhay Kristiyano ay naglulundagan sila, tinitingnan mo. Pati tatay ko lumulundag. Sabi ko ba, nasiraan na rin ang ulo si tatay ah. Amen po ba? Kasi sabi, ang buhay Kristiyano, lumulundag din siya. Ako naman sabi ko, sira ulo na rin ang tatay ko. Amen po ba? Amen? Tapos silang mag-asawa. Lalo na yung, may sayo sila nun. Si Jesus, sasayaw sila ngayon, ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, mamingiti sila, ay, ang sasaya ng mga mukha. Tapos sasabihin naman, saan? Sasabihin ng worship leader, sa langit. Amen po ba? Ako'y natatawa sa kanila noon. At sabi ko, itong mga magulang ko, kung kailang tumanda, sabi ko, tsaka naging hangal. Yung pala, ako ang hangal. Hello? Ako ang hangal. Nasubukan ko po na I will do it my way. Nakita ko yung business ng tatay ko, nag-bloom. Ang dami niyang 10-wheelers. At sabi ko sa kanya, it's time for me to separate my business. Sabi ng tatay ko, okay. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang truck. Mamili ka, anak. Binigyan niya sa akin yung isang 6-wheeler niya. So, nagtayo ako ng business ko doon sa may Taytay, kung saan ngayon yung RCBC. Naglabas ako ng 10-wheeler ko, dalawa, brand new. Dalawang L, brand new. Puro brand new linabas ko. At sabi ko, I will do it my way. Amen. May sariling hatak ako because we are holder ng concrete aggregates. Marami kaming kakilala. Sinasabi ko, ayos ito. Igigisa ko yung aking mga sasakyan sa sariling mantika. Malayo ako sa Diyos. Malayo ako sa Panginoon. Naging palalo ako. Bumili ako ng sasakyan. Yung kung tawagin ay Stingray. Yung dalawa lang ang pwedeng sumakay. Yung driver at saka chips. Wala nang iba. Amen po ba? Amen. Ako po yung kauna-unahan dito sa buong Rizal na may Stingray nung araw. Kulay black. Amen? I will do it my way. Kasi ang alam ko noon, basta magtrabaho ka ng tama, magsipag ka, magtiyaga ka, kaya mo. Sabi ng Panginoon, no, 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 no. Sa isang iglap mata, nawala po lahat. During the time na si Ramos ay naging presidente ng Pilipinas, natatandaan niyo yung katakot-takot na brown out? Hindi makabatak yung mga truck ko. Umalis ako dito 1988, nagpunta ng Amerika, bumalik ako ng 89 para magnegosyo. Akala nung iba, kasi po sabi ko, ayaw ko rito sa Amerika. Ayaw ko rito kasi inuutusan ka sa Amerika. Hindi po ako sanay utusan. Gusto ko, ako nag-uutos. Amen? Even though managerial position, yung mga binigay sa akin na posisyon ng Panginoon, ako po'y, ang unang trabaho ko doon ay ako po'y naging store manager ng PepsiCo.
Pero still I have my supervisor, I still have my big boss. Eh gusto ko ako, I will own my business. Within a twinkling of an eye, nawala ko lahat yan. At alam niyo, I have a big favor from God. Doon pa lang sa point na yon, meron po akong isang malaking pabor. At ang pabor na yan ang ginamit ng Panginoon, yung best friend ko, ang aking ama. Amen. May sabi niya, bumalik ka na ng Amerika. Bangkarote ka na. Lahat ng truck mo, nabatak na. Ako mo yung umiiyak na nun. Kaliwat kanan ng utang ko. Yung mga brand yung truck ko, babatakin na. Ngunit ang Panginoon ay napakabuti niya. Sabi ng aking ama, ako ang bahala sa mga sasakyan mo. Wala pong naumit na sasakyan ko. Kinuha lahat ni tatay at lahat ng pagkakautang ko binayaran niya. At hindi lamang yan. Umuwi siya. Sabi niya, eto na, may ticket ka na, binili na kita. Bukas, lalakad ka na ng Amerika. Kaya po yung mga tao kong gulat na gulat, magkakausap kami ngayon, kinabukasan na 6 States na ako. And God works in a very mysterious ways. Amen. I'm telling you, brothers and sisters, at sa mga nakakarinig ng tinig na to, huwag puro sarili natin ang iisipin natin. Pag malayo tayo sa Panginoon, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Pero kapag nasa atin ang Panginoon, kahit nandyan ang kahirapan, kahit nandyan ang sakit karamdaman, makakaahon tayo because the favor will always follow us. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Now, sometimes we have problem in understanding God's favor and grace because we don't understand how much Jesus loves us. Gaano ba tayo kamahal ng ating Panginoon? Mga kapatid, yung mga Egyptians, bondage nila ang Israelites. At ang sabi ng Israelites, ibigay mo sa amin yung katampatang upa na ninakaw mo sa amin. So umagang ito mga kapatid, this is your prayer. Devil, lahat ng ninakaw mo sa akin, sinisingil kita ngayon. Lord, I am demanding the devil to return everything that he had stolen from me. And God will work on you this morning. At sasabihin ng Panginoon, favor, I will give it to you. At walang magagawa po ang diablo kundi ibalik lahat na nawala ninyo. Amen po ba? Amen. Unahin natin ang Panginoon. Amen ba? Minsan po, sabi nga kanina ng patotoo, minsan iisipin natin parang imposible at mawawalan tayo ng gana. Ito sasabihin ko sa inyo, kapag nasa point of discouragement na kayo, malapit na po yung pagpapala ninyong malaki. Malapit na kasi nasa point of discouragement ka na. Do not give up. Keep on pushing. You have Jesus with you. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? Alam niyo ba yung glad? Yung word na glad. Sino nakakalam yung word na glad? Hindi niyo ba alam yung glad is rhyme with the word sad? You must be sad first before you get glad. Amen po ba? Amen?